Hello Leo, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Leo, first card ninyo ay Harvest. Wow, Leo, your determination, your hard work is definitely paying off. Harvest time mo na, no? Harvest time mo na ang sinasabi ng card na to. Panahon na to ng pag-aani, ng lahat ng sipag at tiyaga, no? Yung determination mo, yung hard work mo na binuhos mo sa kung ano man itong pinagkaabalahan ninyo, ngayon it's going to pay off. Mag-aano na, mag time na for you to enjoy it, to savor, 'di ba? Kung ano man ang bunga nito, you know? So, yun, pupuwedeng meron ka ditong ano, pupuwedeng sa trabaho 'yan, pupuwedeng sa career mo, sa negosyo mo, gano'n, 'di ba? Lahat ng pagsisikap mo, eto na, may resulta na. Kaya pupuwedeng meron ka ditong financial gain, pupuwedeng magkaroon ka dito ng award, reward, ganyan, 'di ba? Makikita mo na yung ano, yung resulta ng lahat ng pagtitiyaga mo, sakripisyo, maybe you've been working long hours, panay overtime ka siguro, ganyan. So, kung ano pa man, mga pagsisipag at pagtatrabahong ginawa mo, binuhos mo sa bagay na to, eto na, you are going to reap the rewards of your hard work, you know? So, good for you. We have spring. Ayan. So, spring is about activation. You know, pag spring season, 'di ba? Ito yung time na nagtatanim ang mga tao, nagtatanim, inaalagaan na yung mga dati na nilang tinanim, inaalagaan, nurture at yung mga iba is planting new seeds. So, pupuwedeng ang iba sa inyo gano'n ang ganap, 'no? Kasi galing ka dito sa tagumpay, so kung ano man yung pinagtrabahuan mo, ano man yung pinagsisikapan mo, eto na, 'di ba? Inani mo na, nag-harvest ka na. Kaya ano susunod? Magsisimula ka muli, magtatanim ka muli. So, but yun nga, before ka naman magtanim, 'di ba, sana i-enjoy mo muna kung ano man yung bunga ng itinanim mo dati. 'Di ba, i-enjoy mo, i-savor mo muna, 'di ba, ng bonggang-bongga yung bunga ng pagsisikap mo before you start another thing, 'di ba? Para naman maano mo, para naman na mag-enjoy ka, mas ma-inspire ka, no, ma-motivate ka na sa mga susunod mong gagawin, 'di ba? Eh talaga namang mag-aano ka sa mga susunod mong gagawin, mas lalo kang may inspire, no? Sa mga next steps din na gagawin mo. Possible din dito, Leo, ng iba sa inyo magkakaroon din kayo ng maraming ah, may awakening, may mga realization. So, siguro sa mga pinagdaanan ninyo sa journey na to, kung saan nagtagumpay ka na, kung ano man ang mga natutunan mo dyan, you know, talagang marami ka ng baon-baon. No? Marami ka ng baon na learnings and realizations dito sa kung ano man ang sitwasyon na sisimulan mo. You're going to start a new life. You're going to start a new endeavor, a new venture, a new chapter in your life. You know, pupuwedeng meron kang sisimulang bago or pupuwedeng you are going to rebuild. You're going to meron din ako napi-pick up dito na parang meron kang aayusin or pupuwedeng meron kang babalikan. Yung parang unfinished business, maaari ngayon babalikan mo para ayusin ito, tapusin ito. So, we have sow. Ayan. So, ang sipag mo, no? Ang sipag mo. Ito, you are setting intentions. You are making plans sa ngayon. At before ka man magsimula, no, bago ka magsimula ng mga bagay-bagay na to, kung ano man ang mga realizations mo, ano man yung mga natutunan mo sa journey mo dito na pinagtagumpayan mo, doon ka siguro magbe-base ng mga intentions na isiset mo. Maaring inspired yan na mga iisipin mong plano,
yung mga gagawin mo, yung mga ise-set mong bagong goal ninyo, maaaring inspired yan doon sa mga pinagdaanan mo. Kaya most likely, ano yan, siguro mas easier na para sa'yo, 'di ba? Kasi mas alam mo na ngayon, mas confident ka na din ngayon sa mga kakayanan mo, sa sarili mo. Kaya maybe yung susunod mong endeavor, would be, a little bit easier, siguro. Yun ang napi-pick up ko dito kaya pinagpaplanuhan mo ng maigi. Pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung mga susunod mong gagawin. So, good for you, Leo. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And, by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have TikTok. Ayan. So, most likely, Leo, ang iba sa inyo, baka merong timeline ngayon na hinahabol. Maybe may deadline kayong kailangang abutin, no? Maaring merong ginagawa kayo na kailangan ng tapusin, yung gano'n. Kaya maaring nagka-cramming ang iba sa inyo, maaring nagmamadali kayo sa ngayon. Maybe you are trying to expedite, 'di ba? Kung ano man ang mga bagay na ito. So what else? We have not for you. Or you know what? This could be a reminder para sa iyo, Leo, na pahalagahan mo yung oras. Pahalagahan mo yung bawat minuto na meron kayo. 'Di ba? Take advantage of every time na binibigay sa iyo ng universe na pagkakataon. 'Di ba? Para hindi kayo yung parang hindi ninyo masayang yung bawat oras na binibigay sa iyo ng divine. Gamitin mo yung oras, 'di ba? Pakinabangan mo yung oras, gano'n. So, not for you. Maaari na ang iba sa inyo dito baka meron kayong gustong ma-achieve and ginawa mo na ang lahat, pero siguro nasasabi mo na ginawa mo na ang lahat pero hanggang ngayon wala pa ring resulta. Ginawa mo na ang lahat pero hindi mo pa rin nakikita yung kung saan ka papunta, kung hanggang saan ito, kung kailan ito matatapos. Kasi parang hindi mo nakikita man lang yung sign, 'di ba? Parang walang sign na na merong ano 'to, hindi mo nakikita yung sign na merong katapusan nito. Alam mo yun, yung sige ka lang ng sige, sige ka na ng sige. Tiyaga ka ng tiyaga. Nagsisipag ka, nag-e-effort ka. Pero parang walang nangyayari. Parang walang papupuntahan. Alam mo yun? So, siguro may ganong sitwasyon kayo. 'Di ba? At saka parang ano yung bang siguro napapansin ninyo na parang lagi na lang may sagabal, lagi na lang may obstacle. Alam mo yun, yung obstacle after an obstacle after an obstacle. Delays after delays after delays. Alam mo yun, yung kunyari, may mga problema ngayon, maayos mo na. So, okay na. Kala mo okay na. Tapos after few days or weeks, may problema na naman. Alam mo yung mga ganong klase, at saka, sige ka lang ng sige kasi nga may goal ka, 'di ba? Sige ka lang ng sige. Sige lang, ginagawa mo, pinagpapatuloy mo, nagtiyatiyaga ka, nagpapasensya ka. Pero gano'n ang gano'n, paulit-ulit na lang yung problema, paulit-ulit na lang, iba't iba yung sumusulpot na mga problema, gano'n. Kaya maaaring napapaisip ka din, 'no, na bakit kaya ganito? So maybe this message not for you is a message for you. No? If you are resonating with what I'm talking about, 'di ba? Kung sumasakto sa inyong sitwasyon ang ganung, 'di ba? Ang ganung mga nasabi ko. So this message is for you. Na it's because it's not for you. Kaya marami ng signs ang binibigay sa iyo ng universe pero maaring hindi mo pinapansin. 'Di ba? So, this could be an eye-opener para sa'yo na, siguro nga, hindi ito para sa akin.
'Di ba? Kaya it's about time na for you to think of something else. 'Di ba? Reflect on what is happening. And maybe because mensahe na ito para sa inyo na it's about time na for you to choose a new direction or a different direction. 'Di ba? So what else? You have flexible. Mm. You need to be flexible. You need to be adaptable. So kailangan no na wag ka lang na magsettle sa kung ano lang yung nakasanayan mo, ano yung alam mo. Sometimes kailangan natin baguhin ang perspective along our life's journey. Dapat tayong matuto na mag-adjust sa mga bagong sitwasyon, matuto tayong mag-adjust sa mga tao na mga bagong taong nakakasalamuha natin, nakikilala natin, nakakasama natin, nakakatrabaho natin, 'di ba? Kailangang sumabay tayo 'no, sa agos ng buhay, 'di ba? Hindi po puwedeng kokontrahin natin 'yon, hindi po puwedeng, um, pipilitin natin na kung ano yung gusto natin, yun ang dapat na mangyari, 'di ba? So, maybe, this is a very important reminder para sa'yo kaya nandiyan diyan, 'di ba, na matuto kayong mag-adjust, matuto kayong maging adaptable and flexible, 'no? So, tignan natin. So, we have citrine. Wow, ang ganda nito. Kasi alam mo si citrine, isa 'to sa mga crystals 'no, na ginagamit natin, ah, lalo-lalo na doon sa mga naniniwala 'no, sa crystals. Citrine is one of those, crystals that, being used to attract abundance and prosperity. Ang iba sinusuot na jewelry, made of citrine or kaya may mga may mga citrine crystals na nilalagay lagi sa bulsa, yung gano'n. Nilalagay sa bulsa, bitbit sa bag, mga ganyan. So, it feels like to me, Leo, na pupuwedeng may mga financial blessings na dumating na sa'yo kaya, pupuwedeng masayang-masaya ka because this also, ah, resonates with joy and happiness. Kaya and, of course, this is for abundance and prosperity, 'di ba? Nag-a-attract siya ng gano'ng kasaganaan sa buhay. Kaya pupuwedeng masayang-masaya ang iba sa inyo at this point or magiging masayang-masaya because maybe merong financial gain. Maaaring merong perang dadating, 'di ba, or merong pagkakakitaang opportunity na dadating, puwedeng gano'n. Kaya magiging masayang-masaya kayo. So, possible 'yun, ano? So, kung hindi pa nangyayari, yan ay puwedeng mangyayari pa lang. Kaya good luck sa inyo. So, what else? We have black tourmaline. Yeah, one of my favorites. Isa ito sa mga paborito ko na na stone because this is ano ito, very powerful na protective stone, 'no? Kaya gustong-gusto ko 'to, meron akong, halos sa all four corners ng bahay namin, meron akong black tourmaline, you know, because that helps to protect our, the energy inside the house, tapos ang energy ng yung energetic field natin, 'di ba? So, yun. Meron din akong bracelet na sinusuot na ano, na black tourmaline. Kaya lang, yun, iki-cleanse ko pa. Kaya hindi ko siya suot ngayon. But yes, lagi kong suot-suot yun. Meron din akong anklet, no, na sinusuot din, no, na made of also in black tourmaline. So, this is a protective stone. Kaya po pwedeng message ito para sa inyo na it's about time now for you to protect your energy. Protect your energy, and remove siguro, you need to remove any negativity sa paligid mo, sa energy field mo, 'di ba? Boundaries also, maybe kailangan mo ngayon na i-maintain, yung healthy
boundaries ninyo to protect your energy. Wag mong hayaan, 'di ba, na mabwisit ka ng iba. Wag mong hayaan na basagin ng iba yung kapayapaan mo, katahimikan mo, 'di ba? Kasi yung peace, that is our treasure. 'Di ba? Walang ano 'yan, walang presyo 'yan eh. Hindi mo mabibili yung peace. Kaya kapag meron kang ganon nararamdaman, na-experience mo yung tranquility and peace, wag mong hahayaan na mabasag yan ng kahit sino lang. Kaya you really need to always make sure na meron kang boundaries, 'di ba? Na talagang gumagawa ka din ng mga paraan, you're using tools katulad nito na black tourmaline, you're using tools na, you know, na ilalagay mo sa paligid mo, sa katawan mo para lang na ma-maintain mo yung tranquility and peace na nararanasan ninyo. Okay? So we have Chrysocolla. So si Chrysocolla is about communication, you know. So maaari na may kailangan ka ngayon na um, maybe there is a need for you to speak your truth. Okay? Kasi baka merong mga bagay na sa isip mo, sa damdamin mo, na gusto mong sabihin pero hindi mo masabi-sabi. For whatever reason, pwedeng natatakot ka, nahihiya ka, or for whatever reason. But this is calling on you, Leo. Tinatawagan ka ng Chrysocolla energy na always make sure na you're speaking your truth. Okay? Kasi unang-una, masaya, 'di ba? Masaya ang pakiramdam, 'no, na wala kang tinatago, masaya ang pakiramdam na nakakaluwag-luwag ng pakiramdam na wala kang or hindi ka nagsisinungaling, sinasabi mo lang yung totoo, ine-express mo kung anong totoong nararamdaman mo or ine-express mo kung ano yung totoong laman ng isip mo, 'di ba? It's very liberating. Kaya yun, para ma-enjoy mo talaga yung life in general, 'di ba? Mas magandang honest ka sa sarili mo. Honest ka din sa ibang tao. Okay? Kaya maybe there is a need for you to express for who you really are. Ipakilala mo kung sino ang tunay na ikaw. Ipakita mo sa mga tao yung totoo mong kulay. 'Di ba? Speak your truth and live your truth. It's very liberating. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.